Kahapon po ay ating ipinagdiwang ang kung tawagin ay Feast of Pentecostes or Piesta ng pagbaba o pagsusugo ng banal na Espiritu. At doon din ay ating napag-alaman ang pagsilang ng simbahan o ang birth ng simbahan na kung saan tayong lahat ay kabilang. May mga nagsasabi pa nga na pantas ng simbahan or mga dalubhasa sa pag-aaral tungkol sa simbahan na ang simbahan ay tayong lahat. Kaya nga masasabi nating anniversary nating lahat yon bilang kasapi ng simbahan. At ano ang mahalagang palaala sa atin nung kapistahang yon? Na tayong lahat ay bilang kabilang ng simbahan ay dapat marunong dumama sa pangangailangan ng iba. Dapat tayo ay bahagi ng pagbabahagi o pagsishare ng mabuting balita ng kaligtasan. At tayong lahat ay sama-sama dapat na makararating sa kaharian ng Panginoon, sa pagtutulungan at pagdadamayan ng bawat isa. Malimit pong o hindi nawawala sa turo ng simbahan yang katotohanan yan na tayo bilang kasapi ng sambayan ng Kristiyano ay dapat buhay ang pagdamay sa kapwa. Kaya nga po, lagi nating sinususugan ang mga gawaing nagtuturo sa ating lahat upang dumamay sa kapwa. Katulad ng Pondong Batangan dito sa Archdiocese ng Lipa. Ang Pondong Batangan po ay isang napakagandang charity work na pag tiningnan natin ang layunin ay upang dumamay sa ating kapwa at maipadama sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang po yan yung mga feeding program, yung mga bahay ampunan na pag-aari ng simbahan, yung community pantry na hanggang ngayon ay ating sinusuportahan, yung mga medical works or yung mga free medical free clinic, no po, na sa ngayon ay pansamantalang natigil dahil sa pandemya. Itong lahat ng ito ay pagtuturo sa atin bilang pagsasabuhay ng ating pagdamay sa kapwa. At sa pamamagitan nun, tayo ay nagiging bahagi ng pagbibigay ng pag-asa at pagbabahagi ng mabuting kaligtasan ng awa at habag ng Diyos. Ganon din po yung pagtulong natin sa pangangailangan ng simbahan para may pagpatuloy ang kanyang misyon. Kaya nga sa bawat tulong ninyo sa simbahan, ang pinalalago din ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong tsansa na maging bahagi ng pagpapalaganap ng misyong iyan. Una na nga rito ay ang pagdamay sa kapwa. Sa atin pong mabuting balita ngayong umagang ito, kitang-kita natin ang naging pagdamay ng mahal na ina sa kanyang anak habang nakabayubay sa krus. At ang pagdamay kung minsan ay mas epektibo at mas kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng ating presensya. Kung minsan, ang pinakamabisang pagdamay ay hindi ang pagdamay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera. Kung minsan, ang pagdamay ay mas mabisa hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng presensya o yung tinatawag na physical presence. Kung minsan, ang kailangan namang pagdamay ng ating kapwa ay yung simpleng makita tayong nandoon, yung
pagyakap sa kanila kahit wala tayong sinasabing salita. At yan ay magandang tinatawag ng ibang corporal works of mercy na itinuturo sa atin bilang Kristiyano. Katulad ng mahal na ina, ramdam na ramdam sigurado ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sakit nung nakikita niyang nakabayubay ang kanyang anak sa krus. Ramdam ng ating Panginoong Jesus ang pagdamay at pakikiisa ng mahal na ina. Hindi man siya ang pinako sa krus sapagkat nandun siya sa kanyang paanan. Lumuluha, nagdurusa. Na marahil ay nagdagdag ng lakas ng loob sa ating Panginoong Jesus para pagtagumpayan niya ang napakabagat na misyon mula sa Ama. Mga kapatid, bilang Kristiyano, ang pagdamay dapat ay buhay sa atin bilang kasapi ng simbahan. At yan ay laging itinuturo sa atin. At kung minsan, ang pagdamay ay mas nagiging mabisa at makabuluhan, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, hindi lamang sa pamamagitan ng mga material na bagay na ating pwedeng ibigay, kundi lalo't higit sa pamamagitan ng ating pakikiisa physically sa kanila, sa pamamagitan ng ating mismong konkretong gawa na siyang pwedeng magbigay lakas sa iba. Alam nyo, ang isang pinakamabisang uri ng pagdamay sa kapwa na hindi nangangailangan ng salita, ipagdasal po natin sila, lalo na kung meron silang pinagdadaanan. Bagamat napakahalaga ang physical presence, ang pananalangin para sa mga taong nagdurusa ay isang napakabisang pamamaraan at pagpapakita ng pagdamay upang sa pamamagitan natin maibsan ang kanilang dinadalang pagdurusa. Ngayong panahon ng pandemya, ang dami pong nagdurusa, ang daming nangangailangan ng pakikiramay, lalo na yung mga may sakit, lalo na yung namatayan bunga nito. Sana, kung hindi man tayo maging physically present sa kanila upang ipakita ang ating pagdamay, gamitin natin ang ating puso upang makiramay sa kanila sa pamamagitan ng pagtataas sa kanila, pagdarasal sa kanila, at pagpapakita ng suportang espiritual sa kanila. Tularan natin ang mahal na ina na sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus habang nakabayubay sa krus ay hindi nawalan ng pag-asa upang ipakita ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Dumamay tayo ayon sa ehemplo ng mahal na ina at ng ating Panginoong Jesus sa kapwa bilang pagtupad sa ating misyon at bilang bahagi ng simbahan.